And ang ating pong pag-aaralan ay balik po tayo sa Psalms. Yan. Tagal-tagal din po tayo na nawala sa ating pong series, sa ating pong Resting in the Psalm series. At babalik po tayo ngayon at ang ating pong pag-aaralan ay isang sikat na sikat po sa mga pinakakilalang verse. At actually marami pong mga verses po sa Psalm na ito na paborito po ng marami. Okay, dito po ay from Psalms chapter 27 and we will be reading the whole chapter verse 1 up to verse 14. Psalm 27 verse 1 up to verse 14. Ito muna po ang heading, A Psalm of David. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat my flesh up, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When thou saidst, Seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servants away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in the plain path because of mine enemies. Deliver me not unto the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such a breath out cruelty. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Salamat po sa Panginoon sa napakagandang psalm po na yan, nasulat po ni David. At kung nyo mapapansin, ang sasabihin na kasikat pong verse dito po sa part na ito ay yung verse 4. Diyan po natin kukunin ang ating pong pag-aaral. At sabi po dyan ay Psalm 27, that one thing David desired. Tayo man na po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much, O God, for this wonderful afternoon. Salamat po sa iyong pong katapatan po sa amin. Salamat po at kami ay nandito muli sa pag-aaral sa Psalms. At nawa Panginoon, muli po ay buhayin uli ang aming kagalakat, katuwaan. At makasumpo nga po kami ng kapahingahan sa iyo pong mga salita through this Psalms, O God. Salamat po. Ang banal na Espiritu po ang mangusap po sa amin. At tulungan po kami na unawain ito. At syempre po, Lord, di po inyong aming puso na kami po ay makapagbigay po ng kaluwalhatian sa iyo. Purihin ka, ito po isama dalangin namin sa pangalan po namin Panginoon Kristo. Amen at amen. Yan. Psalm 27, that one thing David desired. Okay? So, let us finish nga po this year po sa Psalm. Okay po, para po kasi talagang mabiyaya po ang taon at pagpasalamat po natin sa Kanya. At sa Psalm 27 pong ito po sa pinakakilalang Psalm nga po, gaya ng bagit ko kanina, dahil marami po ang mga may life verse or favorite verse, ang verse 1, verse 4, verse 8, verse 10, and verse 14. Yan po, dami po niyan. Sa isang Psalm pa lamang po, marami po diyang mga ika nga po ay pwedeng in life verse or maging favorite verse.
So, as part po ng introduction, mga kapatid, let me ask you a simple question. What is that one thing? What is that one thing, either yan po ay pangarap, hangarin, goal, or whatever, okay, na if inyo pong makuha, if inyo pong makamit, okay, ay feeling mo fulfilled na ang buhay mo. Okay? Isipin nyo nga po hindi nyo kailangan sagutin, pero gusto ko lang po inyong bulay isipin. Ano yung isang bagay na pagka na-fulfill na, nakuha na, nakamit na, okay? Na-experience na, yan, ay masasabi mong fulfilled na ang buhay mo. Okay, to the extent, okay, you can confidently say, if kunin man ako ng Panginoon ngayon, okay lang. Okay? Yan. Ano po yung isang bagay na pagka nangyari na or nakuha nyo na. Okay? Mga kapatid, yan pong tanong na yan ay hindi madaling sagutin. Okay? Kasi hindi naman po yan simpleng tanong at hindi yan basta buso lang ng damdamin. Okay? Kasi talagang yan po ay parang ika nga po ay dapat marami pong mga konsiderasyon. Ano nga ba yung fulfillment ng buhay ko habang nandito pa sa lupa? Pero mga kapatid, si David meron. Okay? Si David, meron siya. At naisulat nga po niya sa Psalm na ito. At mababasa natin yan sa verse 4. Sabi niya, "One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Okay? So, kamanghamanghang bagay po yan, mga kapatid, at yan po ang pag-aaralan natin. Yung buong chapter po, 27 ng ating pag-aaralan, pero I believe, yung key verse na yan, dyan nagre-revolve lahat po ng mga verses na nakapalibot. Let's look carefully kung ano ang situation naroroon po si David nung sinulat po niya ang psalm na ito. Kasi, sabi niya sa verse 1, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid?" Okay? Kapatid, alam nyo sa realidad, yung verse na yan, hindi po nyo yung lubos na ma-appreciate. Okay? When David said, "The Lord is my light." Okay? Kasi tayo po'y nabubuhay sa panahon ngayon na take for granted natin ang ilaw. Tama? Meron tayong flashlights. Okay? Kahit saan nga, may mga flashlight na. Sa mga kung ano-anong mga maliliit na gamit, may flashlight na din. Okay? Yan, at parang napakadali na sa ating gumawa ng ilaw o ng apoy. Kasi may mga kandila tayo, may mga posporo tayo, lighter at kung ano-ano man. Napakadali nang gumawa ng liwanag. Pero mga kapatid, noong panahon, mga kapatid ni David, wala pong electricity. Okay? No anything. Torch lamang po para sa kanila, biyaya na. That's why our Lord Jesus Christ said, John 9 verse 4, "I must work the works of Him that sent me while it is day," habang umaga. Bakit? Kasi pag gabi na, wala nang makakapag-trabaho. Anong pinakikita po ng statement na yan ng Panginoon? Na talagang noong mga panahong iyon, pagka gabi na, wala nang makagagawa dahil nga wala nang liwanag. Wala nang ilaw. Okay? Yan. Sa panahon po nung, mga kapatid, noong mga panahong iyon, sa mga paglalakbay, pag wala kang ilaw na dala, wala kang liwanag na dala, gaya po ng parable din ng Panginoon, doon po sa 10 virgins, okay? Yung naubusan po ng fuel, ng oil, hindi na sila nakaabot. Okay? Sila po pinagsarahan na ng pintuan dahil mahirap po talaga noon na wala kang liwanag. So with this verse, mga kapatid, Psalm 27 verse 1, David is saying, wala akong magagawa, wala akong mararating, kung wala ang Panginoon sa akin. When He said, "The Lord is my light," napakalalim at napaka-valuable nun para kay David. Okay? Yun po. So mga kapatid, that's the reality noong mga panahong yon. Kaya pag inihalintulad mo ang isang bagay sa liwanag, kagaya ni David, kagaya ng Diyos, sa pamagitan po ni David, yun, papakita po yun ng sobrang pagpapahalaga niya sa ating Panginoon. Kaya ang resulta, sabi, yan. Whom shall I be afraid? And as if hindi pa sapat yun, sabi pa niya, the strength of my life. In other words, life support. Okay? Yan. Kaya ako nakatatayo, kaya ako may lakas, ay dahil ng Panginoon. Okay?
basis ng kanyang statement, mga kapatid, ay mapuprove po sa verse 2. Tingnan niyo po yung verse 2 and verse 3. When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon to me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. So, okay, makapansin dyan sa verse 2, yan po yung past. Okay? Siya po ay nagtagumpay, hindi po siya napatay ng mga kalaban niya. And then yung verse 3, future po yan. Though, kahit pa may dumating uli, parang ganun natin, kung may dumating man uli, kung may sumugod man uli, alam ko okay magtatagumpay. Why? Dahil ng Panginoon. In this will I be confident. Yan. So, with verse 2, verse 1, verse 2, and verse 3, doon po pumasok, mga kapatid. Bali, introduction po yan ng kanyang binanggit sa verse 4, which is ang ating text nga. So, one thing, have I desired of the Lord, okay, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. In this circumstance, mga kapatid, okay, na sinasabi po ni David, that in this circumstance that I am right now, this is what God has been and will be to me. Para gano'n, siya ay nagligtas, siya ay nag-care, nagtapat, kahit may dumating pa, handa ako. Why? Kasi siya ang aking light, siya ang aking salvation, siya ang aking strength. Okay? Kaya naman, dahil ng mga katotohanan yon, ano ang namuo sa kanyang puso? Ito ang gusto kong gawin sa buong buhay ko. Yan. And that is his desire to dwell in the house, to spend all his lifetime in the presence of God. Okay? Why? Verse 5 and 6. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock, and now shall mine head be lifted up above mine enemies around about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Okay? Point number 1, mga kapatid. Yan. One thing that David desired. Bakit po? Because in God's presence, he finds protection. He finds protection. Mga kapatid, sabi dyan, he shall hide me in his pavilion. Okay? Yung term pong pavilion dyan refers to the covered place or tent or both. Or booth pala, booth. Okay? Na ika nga po ay mapupuntahan. Okay? Doon po sa templo. Yan, o sa tabernacle. Okay. It is used in reference to God. He can also mean a place of protection from harm. Pero mga batida, don't misunderstand, hindi po yung pavilion ang pinagkakatiwalaan po dito ni David. Okay? Hindi po yung pavilion pinagkakatiwalaan ni David dyan. Dahil kung may pinakamatibay mang wall, kung halimbawa, kung siya magtatago, kung siya po ay halimbawa ay takot sa mga kalaban at sa gera, saan siya pwede magtagong mas matibay na protection? Di ba sa loob ng kaharian? Tama? Pero bakit sabi niya, doon siya magtatago sa pavilion ng Diyos? Okay? Yan. Mga kapatid, in Old Testament time, okay, yan, ang pamamaraan po ng Panginoon sa pakikipag-fellowship sa kanyang bayan is through His temple kung saan bumababa ang presence of God through the Ark of Covenant. Kaya nga po may tinatawag na Shekinah Glory. Okay? Para kay David po, mga kapatid, pakinggan niyo to. David's most safest place. Now, listen to this. David's most safest place is not behind the walls of his kingdom. Okay? Or the temple itself, but in the arms of his Almighty God. Okay? Yun po ang pinaka-safe place para kay David. Okay? Hindi sa likod ng mga kaharian niya na may makakapal na walls o kahit sa loob ng templo kasi alam naman niyang lugar lang yon, kundi sa arms ng kanyang Panginoon. Isaiah 41:10, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Okay? Point number 2, basahin muna natin verse 7 to 10. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When thou said, Seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek.
hide not thy face from me, put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and mother forsake me, then the Lord will take me up. Point number 2, he finds consolation. Okay? In God's presence, hindi lang protection, kundi he also finds consolation. Pansinin niyo po sa verse 7. Sabi niya, when I cry with my voice. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Alam niyo, pansinin niyo yung contrast. Bakit? Kasi sabi niya sa verse 1, wala akong katatakutan. Wala akong kinatatakutan. Kahit sa mga kalaban na yan, hindi ko yan katatakutan. Okay? Pero, pagdating po sa templo ng Diyos, okay, sa mga pagkakataong kausap na ni King David, ang hari niya, which is ang Diyos, yan, para na rin siyang naging ordinaryong tao lamang. Katulad niyan, umiiyak. Okay? Kagaya ng banggit ng kanta ni, sino nga to? Gary V. Yan. Sabi niya, when I go home, okay, I run crying home when I fall down. Tama? A warrior is a child. Ganyan po mga kapatid si David. Okay? Sabi niya sa verse 1, wala akong katatakutan. Sabi niya sa verse 2, sinigtalo lahat. Sabi niya sa verse 3, kahit sila bumalik, handa ako, I will be confident. Pero pagdating ng verse 7, nung kausap na niya ang Diyos, sabi niya, umiiyak siya. Yan po mga kapatid, ang ika nga po ay talagang taong dependent sa Panginoon. Bilang hari, sadya naman dapat siyang maging matapang. Bilang hari, dapat naman talaga siyang pinakakitang confident sa Panginoon. But pag siya at ang Diyos na lamang ang nag-uusap, ganyan siya kahina. Umiiyak na parang bata dahil nga alam niyang wala siyang magagawa. Okay? Yan po mga kapatid. Ordinaryong tao lamang din siya. This is what Paul means mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Na ang sabi po ni Paul, ang context naman nito, si Paul po ay merong sakit na sabi ng Diyos, hindi ko pagagalingin kasi sapat ng aking biyaya. Ano sabi ni Paul? Therefore, I take pleasure in my infirmities, in the reproaches and necessities, in persecutions and distress for Christ's sake. Bakit? For when I am weak, then I am strong. Kung kailan ako pinakamahina, ay doon ako pinakamalakas. Why? Kasi doon siya pinaka-dependent sa Diyos. Alam niyo mga kapatid kung kailan ka pinakamahina? Kung kailan ka pinakamalakas? Kung kailan ka pinaka-dependent sa kapangyarihan at sa kakayanan ng Diyos at hindi sa iyong sarili. Kaya naman, pagdating sa verse 8, when thou said, di siya po umiiyak, magpe-pray sa Panginoon. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, hanapin mo ang aking muka. Okay? At anong reply niya? My heart said unto me, my heart said unto thee, unto thee, thy face, Lord, will I seek. Yan. Look mga kapatid, this is how David, ika nga po ay makipag-commune sa Panginoon. Hindi na kailangan pilitin siya. Hindi na kailangan palalahanin siya or hamunin pa siya. Kanyang naunawaan ang pangangailangan niya at kusa na pong tumugon. Hindi po siya ang tumugon. Ang sabi, ang tumugon daw ay ang kanyang puso. Okay? Ang kanyang puso mismo. Okay? Mula mismo sa loob niya, ang nagsabing, Lord, kailangan kita, hahanapin ko ang iyong muka. Yan. Parang pong isang tao na kung siya po'y nalulunod, hindi mo na kailangang pilitin siya, kapit ikaw sa salbabida. Hindi na tama. Pag siya'y nalulunod, ihagis mo yon, automatic kanyang yayakapin yon. Tama? Hindi mo na siya kailangang sabihang pangkapit. Yan. Why? Kasi alam niya ang pangangailangan. Ganun din po mga kapatid. Kung ikaw ay lubos at alam mo ang pangailangan mo sa Panginoon, hindi ka napipilitin pa. Hindi ka nahahamunin pa. Dapat alam mo, mahina ka. Ang problema nga mga kapatid sa atin, sometimes, most of the time, ang tingin natin sa ating sarili, kaya natin lahat. Kaya hindi tayo masyadong dependent sa ating Panginoon. Kaya minsan, nalineglect din natin ang ating mga responsibilities, ang mga gawain ng Panginoon because we think we don't need it. We think we can do it for ourselves. We think we can be spiritual by our own selves or ganyan, may ministry man ako o nagbabasa naman ako or ako na may ganto ganyan. No. When si David na po ito lagi na siyang nasa presensya ng Diyos and yet look, ang sabi ng kanyang puso,
agad-agad tumugon, Lord, hahanapin kita kasi kailangan kita. Ano ba? Yan. Verse 9 and 10. Sabi dyan, hide not thy face from me. Okay? Yan. Tapos, put not thy servant away in anger, thou hast been helped. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Verse 10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Napakaganda po ng verse na yun. Ano? Alam niyo ba sa Tagalog, kung ako may pabayaan ng aking ama't ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ganda ng verse 10. Yan po, actually, yan po ang pinaka-paborito ko sa Psalm chapter 27. Okay? Na parang, from the mouth of kasi ang nakakamangha pa dyan, maganda na yung verse. Ang nakakamangha pa dyan, mga kapatid, si David po ang nagsulat. Bakit? Si David, kumbaga, alam niya sa kanyang sarili, matagal na dapat siyang pinabayaan ng Diyos. Tama? Sa dinami-dami ng kanya pong mga kabulastugan sa buhay. Alam niyo po, habang ako'y naglalakad tuwing umaga, ako po yung may audio Bible. Alam niyo po, natapos ko po ang 1st and 2nd Samuel sa paglalakad. Audio Bible. Okay? At sabi ko, pambihira itong si David na ito. Napakaganda ng mga ginawa ng Panginoon sa kanya through kahit nga po yung kay Saul. Okay? And yet, dami. Isa lang po yung naituro ko sa inyo kanyang pagbaksak ng Bathsheba. Ang dami pa po. Yung siya nagbilang po ng ng mga tauhan niya. Dahil siya mayabang. Okay? Tapos marami pa po siyang mga ginawang mga pagkakamali. Siya po na nakakaunawa na dapat na matagal na siyang dapat itinapon at pinabayaan. And yet, siya pa po sa kanyang sarili nakapagsabi nito, iwan man ako ng mga taong inaasahan kung hindi ako iiwan. May isang persona na kahit pa ako ay wala ng kabuluhat, walang kwenta, dadamputin ako. Yan verse 10. Grabe po Yan. So mga kapatid, ganun din. If ever man daw po, pabayaan tayo ng pinaka nagmamahal sa iyo. May isang hindi ka iiwan at hindi pababayaan. Sabi po ng Isaiah 49:15, look at this. Can a woman forget her sucking child? Pero daw pag nanay na makakalimot sa kanyang anak. Okay? Na hindi daw po siya magkakaroon ng compassion sa kanyang anak na mula sa kanyang sinapupunan. Ano sagot ng Bible? Yes. Yes. Posible daw. So dyan tama Meron naman. Bagaman napaka-imposible, halos imposible, pero meron pa rin. Tama? Yea, they may forget. Ito niyo po yung naka-highlight. Yet, will I not forget thee. Grabe po And then lastly, verse 11 to 14, yan, teach me thy way, O Lord, lead me in the plain of path because of mine enemies, deliver not over unto the will of mine enemies, or false witnesses are rising up against me. And such a breath of cruelty I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Last point mga kapatid, He finds realization. In God's presence, He finds realization. Dito po, sa presensya ng Diyos, dito po, nga po ay nagkakaroon tayo ng peace of mind, at umaayos ang ating pag-iisip. Minsan napakagulo. Yan, sa presensya ng Diyos, dito po tayo nagkakaroon ng mas maayos na kaisipan. Okay. Honesty in David's part na kung kanyang sariling karunungan lamang or diskarte, tiyak bigo po siya. Kaya nga sabi niya, teach me thy way. Turuan niyo po ako, ituro niyo sa akin dahil kasi nga, dami na rin naman po niyang mga pagkakamali at pagbabago. Lalo na nung siya po ay umasa. Nung panahon po na sabi niya, gusto kong bilangin kung ilan na ang aking kawal. Actually, yung kanya po, si Joab yata yun, sabi niya, Panginoon, kailangan pa ba? Alam sabi niya, hindi, gusto ko malaman. Tingnan niyo po. Tapos pinapili po siya, may isang pagkakataon doon, ngayon ko lang ito sa pakinginig po ng Audio Bible, doon ko lang nalaman. Pinapili pala siya kung ano ang gustong parusa. Hahabulin ka ng mga kalaban. Okay? Ikaw ay ma-exile sa kaharian. Yung una, habulin ka ng mga kalaban, exile ka sa kaharian, or magpapadala ako ng salot sa kaharian. Ano yung pinili niya? Wala niya pinili niya. Magpapadala ng salot, yung parehong siya ang papaparusahan, hindi niya pinili.
Hindi niya inangkin yung kanyang pagkakamali. Ang pinili niya, yung damay ang buong kaharian. Hindi niyo pati yun. Grabe ano? Grabe po. Ang dami pong namatay doon. Yan. That's King David. Okay? So, alam niyo kapatid, sa part na ito, makikita natin talaga. Huwag niyo po sasabihin na mahusay na ang diskarte mo. Huwag tayong magiging confident sa ating mga sarili na kaya na natin or ika nga po, hindi po. Yeah, kaya po patuloy rin po ipag-pray yung pastor, nabigyan ng karunungan, lalo na sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Okay?